Yan, Monica, 1 oras at 10 minuto ang yan ang nag-iitinagal ng SONA ng Pangulo. Mas mabilis ito nung kumpara nung nakarang taon na I think 1 hour and 22 minutes. Sumentro ang mga pagtalakay ng Pangulo tungkol sa hanap buhay, agrikultura, energy, supply ng tubig, edukasyon, social services, sa kalusugan and sports. Natalakay din niya infrastructure, internet, transportasyon, usaping pangkapayapaan, teritoryo, disaster response at yung huli ay 2026 budget. Ano sa tingin mo ang naging medyo may impact sa iyo sa mga issue na ito? Isa sa mga napansin ko na marami ang nagtayuan at marami ang nagpalakpakan nung nabanggit niya yung tungkol sa mga kumikickback doon sa mga flood control projects. I think kasi very timely din yung pagkakabanggit niya given ko ano nga yung pinanggalingan natin this past few days. Pero maganda yung sinabi niya tungkol dun sa issue na yun, Nel, no? Na talagang ipapareview niya sa DPWH yung mga flood control projects in the last 3 years. Last 3 years. Oo, at titingnan, imomonitor kung ano ba yung talagang nagawa at kung may mga ghost projects ba at kung mayroon man, sino ba ang dapat mapanagot. At ang pinakagusto ko doon, isa sa publiko. Ayun, isa sa publiko. At yung doon sa mga, after, kapag na isa publiko na, kung merong maiko-contribute yung mga nakakita document, ay sabihin lang doon sa nag-iimbestiga para makasuhan yung mga sangkot dito sa flood control projects naging issue nga. Yung kaninang pinag-uusapan natin about sa mga flood control projects. At nabanggit din ng Pangulo yung tungkol dun sa tubig. Isa ito dun sa mga pinalakpakan din. Yung titiyakin niya na mapapanagot yung mga nagpabaya dito doon sa mga yung kawalan na supply ng tubig. Bagamat di niya tinukoy yung mga lugar, alam naman natin, merong mga lugar. Specific places, no? Na talagang nawawala ng supply ng tubig. At itong mga nakaraang mga buwan, naging issue yan. Inimbestigahan niya ng luwa. At sabi nga ng Pangulo, papanagutin yung mga nagpabaya dyan, yung mga palpak na yan. Actually, similar dyan yung sa energy rin. Parang may nabanggit siya na yung mga concessionaires ng energy, kung sakali man na nagpabaya at nagkulang ng serbisyo, ay dapat mapanagot. At gusto ko yung sinabi niya doon na kung kinakailangan mag-refund sa mga consumers, pwede ring tingnan yung aspeto na yun. Partikular dyan yung sa probinsya ng Siquijor na nakaranas talaga nitong mga nakalipas talaga ng malawakang brownout. Na mismo ang Pangulo, pinuntahan niya yan. Binisita niya yan, yung ano sitwasyon dyan. Kaya ang sabi nga ng Pangulo, kailangan nating umaksyon dito at wag nang maulit pa. Yun nangyari na ito. At sinabi nga niya, about energy, magtatayo ng 200 planta ng kuryente. So medyo medyo malaki-laki ito, 200 na planta ito. At doon pagdating naman sa infrastructure, then transportation, binanggit niya isa-isa yung tungkol doon sa PNR Bicol Line, inaabangan niya. Yung Bataan. Yung Interlink Bridge. Taga-Bataan kasi ako kaya pala excited yung dadaan sa Manila Bay. Yung ano na yan, yung tulay na yan, bridge na yan na from 2 hours na nababanggit, magiging 45 minutes. Pabilis yan, Oo. Tapos yung iba pang mga project, yung North-South Commuter Railway, nabanggit din yan. Nabanggit din yung mga maliliit na tulay. Kung mapapansin natin dun sa tema ng SONA ng Pangulo, dun sa kanya naging speech, naging Tagalog. Mostly Tagalog. Oo. At yung madaling maintindihan, medyo maingat dun sa mga termino. Naging maingat siya. Dun sa terminong maiintindihan ng tao na nasa baba. Mukhang yung laman ng talumpati ng Pangulo in general sa makikita mo, umaayon doon sa napag-uusapan natin kanina na shifting ng policy na tututok doon sa maliliit na issue, problema ng ating mga kababayan. Yun din ang napansin ko, Nel. Parang sa kung i-assess natin, kung titingnan natin yung kabuuan nung naging laman ng Pangulo, parang talagang yung mensaheng gusto niyang iparating ay nakatuon doon sa mga nasa grassroots level para mas madali nilang maintindihan. At makikita mo talaga na parang yung mga polisiyang nabanggit niya, nakadirekta para sa kanila. Puntahan nga natin si Rosalie na nandoon sa kamera. Kamusta naman ang sitwasyon dyan at kamusta yung reaksyon ng mga tao na nandyan, lalo na ng mga audience doon sa laman ng doon sa naging laman ng talumpati ng Pangulo. Rosalie.
Yes, Nel, kagaya nga ng nasabi nyo ni Monica, no, may mga pagkakataon talaga na pinalakpakan at nag-standing ovation pa yung mga kongresista at mga senador dun sa mga bahagi ng talumpati ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yung isa sa mga talagang may standing ovation pa, no, yung sinabi ni PBBM na magkakaroon ng audit at review ng lahat ng flood projects at papanagutin yung mga nasa likod ng mga palpak na proyekto. At syempre ngayon, nandito tayo sa North Wing Lobby, inaabangan natin yung kukuha tayo ng reaksyon sa mga concern na mga personalidad sa gobyerno hinggil sa mga pahayag. Pero sa ngayon kasi kung nakikita nyo sa aking bandang kaliwa, naka-lockdown pa. Ibig sabihin hindi pa po pwedeng magtungo yung mga kawani ng media sa kabilang dakong ito ng Kamara de Representantes o ng Batasan Complex. Ano? So dahil nandito pa ang Pangulo, kaya asahan pa natin na maya-maya kuonte, yan, binuksan na yung pintuan. Ibig sabihin, yung mga kawani ng media, maaari ng, hindi pa pala binuksan, sorry Nel, at Monica. Ngayon ay nag-aantabay ang media para makahingi ng reaksyon nga sa mga kawani ng pamahalaan, sa mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung paano ba nila i-operationalize yung mga binanggit ni PBBM sa kanyang SONA. Kukuha din tayo ng pahayag sa mga mambabatas, mga kongresista at mga senador kung paano naman nila aaksyonan sa pamamagitan ng pagsusulong ng mga panukalang batas. Isa din sa importante at tumatak na pahayag ng Pangulo sa kanyang fourth SONA, yung sinabi niya na dapat yung bill sa panukalang pambansang pondo, naaayon yun sa isinumite na National Expenditure Program. Ngayon, kung hindi yan alinsunod, ibabalik yan ng Pangulo at kesihoda na magkaroon ng reenacted budget para sa taong ito. So, isa din yan sa mga highlight ng speech ng Presidente sa kanyang fourth SONA dahil alam naman natin nung nakalipas na taon nagkaroon nga ng problema. Kune-question nga actually sa Korte Suprema yung 2025 proposed national budget na inaprubahan ng Bicameral Conference Committee. Kaya kung mapapansin natin, Nel, start strong talaga si Pangulo sa kanyang SONA speeches. Ano? Yung una, reconciliation, pagsasantabi sa pagkakaiba at pagsasagawa ng tungkulin o mandato sa taong bayan at isang tabi yung pagkakaiba sa politika. And sa bandang latter part ng speech niya, nagbabala siya dun sa mga nagnanakaw sa pondo ng bayan, sa mga hindi gumaganap ng kanilang tungkulin. Sinabi niya sa mga kawani na ito na mahiya naman kayo sa mga kapwa nyo Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga susunod na henerasyon at sa mga anak natin na gumagamit ng pondo ng bayan sa kanilang sariling pang-interes. Kaya yun yung mga ilan sa mga bahagi ng speeches ng Pangulo na talagang tumatak sa atin. Ngayon, syempre, hindi pa tayo nakakahingi ng reaksyon hanggang sa mga oras na ito. No? Target na sana natin na kumuha ng pahayag mula sa iba't ibang personalidad sa pamahalaan, mula sa mga mambabatas, ganun din sa mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kahit sa mga opisyal ng militar, ganun din ng pulisya. Andito rin ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ano? At dating Pangulong Joseph Estrada. So yan yung aantabayanan natin sa ngayon, Nel. Bumalik na yung, hindi pa bumabalik yung data connection, ibig sabihin mating pa rin yung ipinatutupad na seguridad dito sa Batasang Pambansa Complex at nananatili pa rin ang Pangulo dito sa area. At mamaya, magbabato kami ng anumang makukuha nating reaksyon. Pero for now, naka-standby muna tayo sa mga mangyayari dahil naka-lockdown pa tayo dito sa North Wing Lobby ng Batasang Pambansa Complex. Balik sa inyo dyan sa studio, Nel and Monica. Yun nga, Rosalie at Monica, merong mga statement ang Pangulo. This is the first time I heard that na dahil ako yung nagko-cover ko kay President Marcos from day one. Isa dun sa mga sinabi nga niya yung about dun sa budget. Na sinabi niya, nagbanta siya na talagang kung hindi niya magugustuhan at hindi nakaayon dun sa mga policy and programs,
talagang magkakaroon tayo ng reenacted budget. Wala siyang pakialam, no? Kahit Wala siya reenacted. talagang reenacted Oo. budget tayo. Kasi yung 2025 budget, naging issue yan eh. Talagang parang nagkaroon ng pagdadalawang isip nga yata kung aaprubahan dahil doon sa malayong-malayo doon sa original proposal. Yes. Para sa ating mga kababayan, ano ba yung NEP, yung National Expenditure Program, ano? Yan yung ipinopropose po ng executive mismo ni Pangulong Marcos, inaaprubahan na siyang isasubmit sa Kongreso for approval for 2026 budget. Nababago yan eh. Nababago yan sa mga deliberations sa Congress hanggang sa BICAM nagiging issue yan. Ngayon, yung mga pagbabago na yan, minsan hindi na alam ng Pangulo kung ano yung nangyayari doon. Hanggang doon sa BICAM nga. Kaya ang sabi ng Pangulo, kapag yan ay naaprubahan na malayo doon sa pinropose ng executive, ay nako, babalik ko yan. Big sabihin, minsan kasi by December, late na yun kapag hindi na-aprobahan yung proposed budget. Mare-reenact na. Mare-reenacted budget. Siguro, kasi yung nabanggit mo, Nel, na may leeway naman talaga for changes. So, kumbaga, these are national expenditure program, these are suggestions, no? Para may guidelines din kapag ginawa na nga, nagkaroon ng budget deliberations. But, tulad na nabanggit mo, nito kasing huli, ang layo masyado nung mula doon sa nakuha nila ng mga suhestyon, no? Masyadong malayo kaya naging malaking issue. Isa yun, Nel, sa kanina nabanggit ko sa iyo, no, na nagustuhan ko doon sa talumpati ng Pangulo. Meron siyang, kumbaga, nilinaw niya yung mga isyong ibinato sa kanya nitong past few weeks, past few months. Nilinaw niya ang mga batikos na ibinato sa kanya, one of which ay yung parang naging kahina-hinalang budget. Oo. And also doon sa start ng kanyang speech, na-appreciate ko yung part na sinabi niya na yung nangyari ng midterm elections. Yes. Oo. At hindi nakapasok yung mga maraming in-endorse niya. Mga kandidato ng administrasyon. Inamin niya na this is a parang a sign na marami sa mga kababayan natin ang hindi masaya at hindi kontento doon sa ipinakita ng kanyang administrasyon in the last 3 years. And gusto ko yung parte na yon na nire-recognize sa yung ganon at sinasabi niya na this is the time that we can do better. Kaya nga yung inilatag niya, yung mga pangangailangan. Karamihan kasi doon sa inilatag ng Pangulo, yung mga pangunahing pangangailangan ng tao na nakakaapekto sa kanila. Halimbawa, yung internet, yung transportasyon, nabanggit din. Yung mga tulay nga yung mga tulay, yung San Juanico Bridge. Isa pa yan, yung tulay dun sa Isabela, nabanggit din ng Pangulo niya. Gusto ko rin yung love bus na narinig mo ba yun? Hindi ko alam kung naabutan ko yun. Siguro si Boss B, 1970s ba yun? Sabi, 1970s. Love bus. Libre ba talaga gagawing ang love libre. bus? Siguro yun. May mga nakaabot nun na gagawing libre. Yun yung mga pinapakita ng Pangulo na ito yung pangangailangan ng tao sa transportasyon. Pero siyempre, tingnan natin yung ibang panig naman kung sila ba'y kontento dahil I think may mga inaabangan din sila. May mga inaabangan din sila na dapat sana mabanggit ito ng Pangulo. Pero nabanggit naman ng Pangulo yung trabaho, agrikultura, yung 20 pesos na bigas, yung tungkol sa niyog na magtatanim ng hanggang 100 million. Bagamat nabanggit na rin ito ng Pangulo, pero nakikita natin yung kung paano siya nagbibigay ng priority on agriculture. Pero maganda rin, makuha din natin yung panig ng mga nasa baba. Ibig sabihin, yung mga magsasaka, yung mga nasa sektor ng agrikultura, kung ito bang mga nabanggit ng Pangulo na ito, ito ba totoo ba to? O ito ba ay sapat na para doon sa nalalabing 3 taon ng Pangulo? Oo. Nandun naman si Nestor Torres mamaya sa Bulacan. Kasama niya yung ating mga kababayan magsasaka. So gusto rin natin marinig kung sila ba ay kontento sa mga sinabi ng ating Pangulo pagdating sa larangan ng agrikultura. Kasi alam naman natin, Nel, na isa din talaga sila sa naapektuhan nitong matinding kakulangan. Ng bigas sa ating bansa. Isa pa nga din dyan, nabanggit din niya yung disaster response na yun nababanggit nga niya, bukod doon sa flood control, magtatayo ng mga permanent evacuation center na hindi nagagamitin yung mga eskwelahan. May mga nabanggit din siya about sa education. Ayun, kinilala naman ng Pangulo na may pangangailangan pa. Na may pangangailangan pang gawin ang pamahalaan para mas mapaunlad
edukasyon, lalo na ng mga kabataan. Alam mo, kasi naging issue yung K-12. Yung K-12 yan. Alam mo, speaking of education, isa rin sa mga nagustuhan ko sa narinig ko mula sa Pangulo. Kasi usually, ang naririnig natin na sinasabi ng ating mga past presidents, classrooms, of course, kailangan natin talaga yan, books, no, mga teachers. But sa talumpati ng Pangulo, nabanggit niya yung the necessity then to address mental health ng ating mga guro. At ng mga estudyante because of bullying issues, no, magandang mabuksan din kasi ang isip ng marami na talagang nangyayari ito. And first time ko kasi parang maybe I'm wrong, no, but this is the first time na parang talagang binigyang tiin ng isang pangulo the importance of mental support sa ating mga estudyante. Dahil ito ay nakakaapekto naman talaga dun sa edukasyon ng mga kabataan. Dahil talagang merong pag-aaral dyan na yung bullying nakakaapekto dun sa kalidad ng edukasyon na nakukuha ng isang bata. Speaking dun sa edukasyon, yung nabanggit nga yung mga guro. Pati yung mental health ng guro. Dahil binawasan yung kanilang mga trabahong administratibo, yung kumpara clerical job. Sabi, nasa 100 yata yung documents na tinukoy ang Pangulo na binawasan na. At yung mga natitira, gusto niyang gawing digitalize na. Pero syempre, yung mga guro, ang hinihiling niyan, yung mga nadidinig natin, kamusta naman yung sweldo? Ayun. Speaking of, may nabanggit siya, Nel, ito, overtime and teaching overload pay. Ayan. Magkano? Yan ang tanong. Maganda yan kasi maidetalye din yan sa poso na ng mga government agencies. Meron kasing poso na. Doon ididetalye ng mga government agencies kung ano-ano yung detalye ng mga nabanggit ng Pangulo. So magkano? Dahil syempre, abangan niya ng mga guro natin. Talagang malaki naman talaga sakripisyo ng ating mga guro. Lalo na dyan bukod sa pagtuturo, maraming estudyante, marami kasing tinuturo ang estudyante yan. Tapos bukod dun sa kanilang administrative task, syempre maraming dumadaing dun sa kanilang sinasahod. Oo. Tsaka sana, Nel, no, mabigyan pansin din, hindi lamang yung mga guro sa mga pampublikong paaralan, pero maging yun sa mga pribadong paaralan. Kasi alam natin, may maraming guro ang mas underpaid pagdating sa pribadong sektor, no? So sana ito mabigyan din ng pansin dahil napakalaking bagay naman talaga ng nagagawa ng mga guro para sa ating mga kabataan. Oo. At may dadating pang mga laptops. Yan, sa ating mga teachers. Pero ano kaya, magkano kaya gagastusin dyan? Pero nagpaano siya, sinabi niya na wala ng anomalya sa pagbili ng laptop. Ay dahil nagkaroon kasi ng anomalya nung nakaraan. Naaalala ko yan. Oo. Yan ba yung, hindi naman ako maalam sa laptop, pero alam ko na naging issue yung overpricing. Kumbaga doon sa specs ng laptop kumpara doon sa presyo ay masyadong hindi. Pero speaking about legislation, parang sa akin nakita ko kung ira-rundown mo yung mga naging speech ng Pangulo, halos kaunti lang yung nabanggit niya na gusto niyang maamyendahan ng mga batas. Kabilang dyan yung 4-piece law. Yun. Yung on social services. Yung serbisyong ibinibigay sa ating mga kababayan under 4-piece. Yung walang gutom program, nabanggit din ng Pangulo. Pero yung ibang mga mahalagang aspeto sa pangkalusugan, yan, nabanggit din niya. Yung PhilHealth coverage, may mga inanunsyo ang Pangulo. Ang dami actually niya nabanggit. Marami. Ito, lalo na to, yung mga may sakit sa puso. Ayan, yung sinasabi niya. Open heart surgery yata, kasama yan. Kasama yan. Yung Cancer Assistance Fund, nabanggit din ng Pangulo yan. Yung mga dinadialysis, yung may mga problema sa kidney, may mga sakit sa kidney. Buong taon na. Itinaas din yung coverage niyan. Pero ang isa sa mga challenges dyan, Monica, isa to sa nagiging problema din, kung papaano ihahatid sa ating mga kababayan yung impormasyon na ito na merong benepisyo ang PhilHealth na ganito. Na minsan hindi natin alam na meron palang ganun. Sasagutin na. At isa sa mga inanunsyo ng Pangulo, zero balance billing. Sa mga DOH hospital para sa mga basic accommodation. Once na nasa DOH hospital ka, wala ka nang babayaran. Wala naman tinukoy ang Pangulo kung ikaw man ay mahirap o mayaman. Pero sinabi niya,
basta't DOH hospital, wala ka nang babayaran. Pero ang challenge, again, Jonel, gaano ba karami ang DOH hospitals Ay, naku, to oo nga. accommodate To yung mga, to accommodate lahat ng nangangailangan ng immediate health assistance, no? So, maganda yung inisyatibo. Marami kasing problema tayo pagdating talaga sa pangkalusugan. Unang-una, marami sa ating mga probinsya wala talagang ospital. Kung may ospital man, kulang sa kagamitan. Or kulang din sa mga Doktor, mga personnel.